Hello! Welcome back. Now, sa video ito, ipagpatuloy natin i-discuss yung tungkol sa emergency generator natin, pati na yung emergency switchboard natin. Kasi may mahalaga ding gagawin dito yung tinatawag nating blackout simulation or blackout test. Okay? So, balikan ko, ito yung emergency switchboard natin. Of course, para mas maintindihan natin yung mga sinasabi natin sa part 1 na video natin, buksan natin ito, tingnan natin doon sa loob. Of course, hindi basta-basta tayong maggalaw-galaw dito sa loob. Mga live wires to Okay, normal tayo na operation. So, ito yung circuit breaker niya. So, hindi siya air circuit breaker type. Okay? So, manually on and off ito. Okay. Then, of course, doon sa taas, yan. So, makikita natin, mayroon tayong MSB source. So, ibig sabihin, yan ang main switchboard na supply. Tapos, dito sa kabila, ito yung emergency generator na supply. Okay. So, for now, klarong-klaro, since normal ang operation natin, so yung power natin is galing sa MSB or from main switchboard. So yan. So diyan yan. So ngayon, yan. Dumaan yung power niya, papunta dito sa baba, at tapos makita mo, mayroon tayong dalawang magnetic contactor. Okay. So, yung dito sa kaliwa, ito yung magnetic contactor na galing sa MSB na supply. Ito naman sa kanan, ito yung magnetic contactor para sa supply naman galing sa emergency generator. Of course, galing dito sa circuit breaker na yan. Okay, yan. So ito yung sinasabi kong mayroon silang interlock. Electrical interlock yan ang system. So that by the time na magkaroon tayo ng power interruption, automatically wala nang power galing sa MSB. So ang mangyari, bibitaw itong magnetic contactor na to. Bibitaw yan. So ibig sabihin, makat off na ang flow. In fact, wala talagang flow current yan papunta dito. Yan. At the same time, itong si magnetic contactor para sa emergency generator, ito naman ang mag-energize. Okay? Mag-energize. So, ibig sabihin, ito na naman ang mag-close siya so that yung power galing sa emergency generator na naka-on man yung breaker. Yan. So, dyan dadaan, papunta dito, at saka yun na, may wire yan, papasok yan. So, doon na, yan na ang magsusupply dito sa mga feeder panel natin na 100 volts at saka 400 volts supply. Okay, klarong-klaro na yun siguro to Okay, then pagkatapos, balikan natin, once na-energize na itong nasa kanan na magnetic contactor, naturally, kung i-trace up mo, okay, tatakbo yung power, yung kurente, voltahe, papunta dyan. Pero, take note, naka-open yan. So, hanggang dyan lang. So, ibig sabihin, walang babalik, walang pupunta doon sa main switchboard natin. So, purely galing sa emergency power lang na source, galing sa emergency generator. Okay? So, ganyan ang mangyari. So that, by the time, yung sinabi kong pag mag-resume na, babalik na ang normal power, nag-andar na yung mga main generator natin, okay, automatically din, itong si magnetic contactor na yan, magko-close yan, at the same time, itong si magnetic contactor nito, mag-open din. So, yun lang. So, ibig sabihin, kahit naka-andar pa yung emergency generator natin, since nag-open na naman yan, ganyan siya yung position na yan, so yung power niya hanggang dyan lang, hindi na siya makalabas dyan kasi open.
Ang na-close, yan naman. So yung galing sa MSB, siya na naman ang mag-supply papuntang feeder panel natin. 100 volts pa doon sa 40 volts. Okay? So, klarong-klaro. Okay. So, klaro na yan. So, of course, marami tayong makikita doon sa loob. May mga current transformer. Okay, mayroon pa tayong mga control dito na mga transformer, mga fuses. Yan, makita natin. At saka, of course, mayroon tayong mga timer. At saka, dito na naman, mayroon tayong volt adjustment. Okay, dito yung i-adjust natin in response para sa EVR, the Automatic Voltage Regulator. So, ito yung EVR namin sa emergency generator. Iba din yung EVR para sa bawat isa nating mga main generator doon sa baba. Okay. Now, bakit binalikan ko itong main switchboard? Okay. So, dito na tayo pupunta sa sinasabi nating blackout test. Ano ba yung blackout test? Isira ko muna ha kasi delikado ito eh. Live. 440 volt supply. Okay. Ano ba yung tinatawag nating blackout test? So, yung blackout test actually, para siyang simulation sa normal condition na magkaroon ng power failure, power interruption. 'Di ba? Yung sa ibang video ko, 'di ba? Andar automatically yung emergency generator kung yung mga main generator natin nagkaroon ng failure. Okay. So, ano ba ibig sabihin dito sa blackout test? So dito, i-test mo manually. So under normal procedure, under normal operation, wala actually tayong brownout, wala tayong actually blackout. Tayo lang ang gagawa ng blackout. O yan, pag ganyan ang ibig sabihin dyan. So, kasi minsan, ito yung ipatest ng mga port state control. Kung gagana ba yung mga emergency system natin. Yung sa blackout test. O ito. So, sa ganyan siya. So, pag ginagawa mo ito, pag i-testing mo ito, so actually as per suggestion sa taga port state, yung umakyat dati dito, sabi niya every quarter down, gagawin ang ganyan. Okay. So, in my case, most probably, ginagawa ko yan kung nakadikit ang barko, nasa puerto. Okay, so kasi minsan, ayaw kong gagawin ang load test na yan o blackout test na yan if nasa maneuvering or if nasa underway or nasa sea passage kami. Kasi dami-daming mga components ang umanda natin, dami-daming mga electrical, electronics components, pati sa bridge pa, mga pinakamahalaga doon. Baka pa naman, sa paggawa ko ng power interruption, pag blackout test ko, mayroon masagasaan doon, magkaloko-loko. Ay nako, problema yan, masakit sa ulo yan. So for safe, mas maganda gagawin yung blackout test, yung load test sa emergency generator dito sa puerto. Okay? Klarong-klaro. Now, sa ibang barko, iba-iba naman ang pamaraan sa pag execute ng load test or blackout test. Okay. Iba sa kanila. Lalong-lalo na yung mga sinasabi ko na mga malaking barko, malalaki din ang kanilang emergency switchboard. Ang gamit nila mga air circuit breaker na. Okay. Dito sa atin, maliit lang. So, base lang dito sa ating barko, ang i-explain ko kung paano mag-simulate ng power blackout or yung load test natin. Okay. So, simulan. Now, dito, makita mo mayroon tayong susi. So, ito, susi, estilo. Yung iba, circuit breaker at air circuit breaker tapos push button. Okay. Ang iba din, may susi pa din. So sa atin, simple lang, susi lang, no? So makita mo, normal. So mean to say, in this position, normal ang position na yan. Mean to say, naka-normal lahat. So that pag gusto mong i-load test yung emergency generator or gusto mo nang magkaroon ng blackout test, of course, tayo ang gumawa sa blackout, ha? Under normal condition. Ang gagawin mo lang, pihitin mo lang ang switch na yan.
from normal, ipihit mo yan to test. Yun lang kasimple. Again, from normal to test. So, bali, pag ganoon lang, one click. Okay? One click lang. So, pag napihit mo yan papuntang test, in a given period of time, seconds, as usual, parang ang ginawa mo, nagkaroon tayo ng power failure. Ang ginawa mo, nagkaroon tayo ng, halimbawa, okay, hindi gumana na naman yung mga main generator natin. Kaya dapat aandar si emergency generator. So, mean to say, from normal, pagpihit mo ng test, naturally, in a given period of time, within 45 seconds, as I have mentioned, si emergency generator aandar naman. Okay. And of course, dapat yung sa emergency generator control panel natin, naka-auto pa rin yan. Okay. So, auto siya na mode. So, aandar yan. So, within 45 seconds, aandar yan. Okay. So, ganun din ang mangyari. Pag aandar na yan, so, pag switch mo dito from normal to test, ang mangyaring sequence yan is ganito. Balikan, buksan ko balikan. Yung supply mo, galing sa MSB, ma-cut off. Kasi, pag lagay mo ng test, itong magnetic contactor na yan is mag-open. At the same time, yung magnetic contactor na ito naman ang mag-close. So, in other words, yung supply mo ng power galing sa MSB, hanggang dyan lang. So, katin mo yan, may buhay pa yan, 440 volts. Although, hindi na siya makatawid kasi open na yan, itong magnetic contactor na yan. So, mean to say, tayo lang ang gumawa ng power interruption. Okay. Dito sa panel na yan. Okay. So, naturally, aandar ang emergency generator, yun na. Sa close siya, so siya naman ang mag-supply dito sa ganyan. So, parang katulad yung mga sinasabi ko dati na pag magkaroon ng power interruption. Okay. So, sa ginawa lang natin ngayon, as I have mentioned earlier, manual. Tayo ang gumagawa ng power failure. Hindi yung mga main generator. Okay? So, Clarix yan. So, ganyan lang. Actually, yun ang pag-testing lang. So, i-switch mo lang papuntang test, then ganon. Nag-aandar na. Okay. Ngayon, sabi ng port state, okay na. Satisfied na siya. So, the same procedure, galing sa test position yung ano mo, so, pihitin mo pabalik yan sa normal. So, galing sa test, pihitin mo normal. So, pag pihit mo normal, kasi ibalik mo sa normal na kondisyon, okay, pag pihit mo ng normal, then, of course, yung circuit breaker do yung magnetic contactor daw nakita sa loob, okay, babalik na naman yan sa close, so that, yung power natin sa MSB, siya naman ang mag-supply papunta dito sa panel board na yan. And automatically, yung magnetic contactor na galing naman sa emergency generator, mag-open na yan. So, in other words, nakasupply sa emergency switchboard natin sa panahon na to is yung main switchboard na naman na power. Of course, ganun pa rin, yung emergency generator, nag-andar pa, nagtakbo pa yan. So, ang gagawin mo, puntahan mo na rin, babalik ka doon sa emergency generator control panel, tapos i-stop engine mo. Yun ang pag-stop sa emergency generator. Pag pinundot mo yan, okay, stop na siya. And that's it. And simple as that. Okay, so klaro-klaro na siguro. So, yan, ganyan siya kasimple. So, I hope may natutunan pa rin tayo kahit kunti-kunti lang. Hirap-hirap yung mga pa-explanation natin, but ganyan pa rin. Okay? So, ganyan talaga yung mga estilo ko ngayon sa mga video ko. Parang simple discussion lang. Okay? Simple discussion lang, mga information. At least lang, mayroon tayong makukuha, matutunan kunti, para na lang, baka naman sa ibang panahon magagamit natin. Okay? Okay, so, thank you very much, and I hope you will continue to subscribe, like, and share sa mga videos natin. And once again, thank you for watching, and babu!